Sino si Peter Ko? Si Wu Tuanyuan, o mas kilala bilang Peter Ko, na isang Chinese national ay nahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pinagmulta ng ₱1,000,000 ng korte noong 2001. Ayon sa salaysay ng mga pulis, nahuli si Ko noong 1999 sa isang buy-bust operation. Ito'y mariing itinanggi ni Ko. Si Ko ay hindi nakakaintindi o nakakapagsalita ng Tagalog at base sa kanyang testimonya sa tulong ng isang interpreter, walang buy-bust na nangyari. Ito raw ay isang kaso ng extortion at gusto lang siyang kikilan ng pera ng mga pulis. Mas pinaboran ng korte ang testimonya ng mga pulis kesa sa mga ipinresentang witness ng grupo ni Ko. Sinabi rin ng korte na binayaran ni Ko ang dalawa sa kanyang mga witness para tumestigo ang mga ito para sa kanya. Si Ko ang di umano'y leader ng isang Chinese drug triad na nag-ooperate sa Luzon at Metro Manila. Isa si Ko sa pinakamayamang inmate sa maximum security compound. Kahit na ito ay nakakulong na, marami pa rin siyang pera at tuloy pa rin ang pagbebenta nito ng ilegal na droga. Kasama ang pangalan ni Ko sa listahan ng Pangulong Rodrigo Duterte na source ng illegal drugs sa loob ng NBP. Noong nakaraang pagdinig sa Kongreso tungkol sa di umano'y bentahan ng iligal na droga sa NBP, sinabi ng witness na si Hans Anton Tan na nagbayad si Ko ng ₱5,000,000 sa isang security aid ni Senador Laila de Lima para sa paglaya ng kanyang pamangkin at ng asawa nito na nahuli sa isang buy-bust operation. Si Tan ang di umano'y tumayong interpreter ni Ko para pakiusapan ang mga arresting officers na pakawalan na ang kanyang pamangkin. Base sa kwento ni Tan, tinawagan niya ang isang Jose Adrian Dera na nagpakilalang miyembro ng NCRPO raid sa ilalim ng General Pagdilaw. Si Dera ay isa sa mga close security aid ni De Lima at di umano'y pamangkin ng senadora. Una nang pumayag sa ₱1,000,000 bayad ang grupo na may hawak sa pamangkin nito ayon kay Dera, at si Dera na daw ang bahalang kumuha ng pera sa iba't ibang kasino sa Metro Manila para siya na mag-deliver sa kanila. Dito na pumasok ang issue kung saan na-involve ang isa sa pinakasikat na kasino ngayon sa bansa. Ayon kay Tan, may tinawagan si Ko na kakilala sa Soler Casino at siya ang nagbigay ng bayad kay Dera. Mariin naman itong itinanggi ng Soler at sinabing wala silang empleyado na nakakakilala kay Ko at wala rin silang pinahiram o binigyan ng pera na nagngangalang Dera.